Labas na po natin ating mga Biblia. Imbitan ko kayo sa ating text for today in continuity sa series of studies po natin in the book of Thessalonians. Sa kabanatang 2 ng Thessalonica, magsimula po tayo ng pagbasa sa talatang 13. Ang segment title po nito, sa Tagalog, hinirang upang maligtas. Pero sa English ay stand firm. So kung naroon na po kayo, join me. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo mismo at ng ating Diyos Ama na umiibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob, ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Ito po ang mga mapagpala na salita ng atin pong Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang topic, message na pinamagatan ko po na standing firm in God's truth. Ang pagiging matatag o pagsandal o pagkakaroon ng pundasyong malalim sa katotohanan ng Diyos. Ang tinutukoy pong truth, God's truth dito ay, of course, the Word of God, ang kapahayagan ng Panginoong Jesucristo na sinabi at napasulat. So, sa atin pong passage ay naisip ko lang po na since nasa unang bahagi po tayo ng taong ito, gusto ko po na since ay ang isang realidad na sa bagong taon na to, sa totoo lang, wala namang mababago sa totoo lang. Di ba? Siguro yung number na 3 sa 2023 lang ang nabago. Naging 4. Pero tayo, since January 1, ay nagising at patuloy na nabuhay pa rin sa mga pangyayari na in the past at patuloy pong nangyayari. Gaya ng may traffic pa rin naman, di ba? May pollution, may mga krimen, may mga trahedya, di po ba? Price hike sa maraming klase ng produkto, hindi lang gasolina. Mga masasamang nangyayari sa ating paligid, and more so, ang kasalanan at ang tukso, ang dyablo, ay nandyan pa rin naman, di ba? Hindi naman nagbago. Patuloy pa rin nating ma-encounter, mararanasan ng mga ilan sa mga realidad nito ng buhay. Amen? Specifically, in the area of sin o temptation, hinighlight ko po yung lies, yung kasinungalingan. Bakit? Kasi yun po ay context ng atin pong passage. That in Thessalonica, na sinulatan ni Apostol Pablo, meron pong lumaganap, mayroon pong kumalat na sulat na di umano ay galing kay Apostol Pablo, pero hindi naman, at ang laman ay kasinungalingan. Ang laman ng sulat na yon na kumalat sa kanila ay nagbigay ng confusion, is that ang Panginoon ay bumalik na meron ng na meron ng tribulation nagaganap at wala ng second coming at ang Panginoon ay babalik na o bumalik na. Ganun po ang context ng
passage na to na atin pong binasa. So there are lies. Nowadays, talagang rampant pa rin po yan. Isensa hindi magbabago sa buhay ng tao, sa karanasan natin mga Kristiyano, na tayo makaranas pa rin. Hindi man tayo makapagsinungaling, makaranas tayo ng kasinungalingan from other people, from other groups, from someone, kilala man o hindi. Kamakailan po ay lumaganap ang pagpapapirma, signature campaign. I just do not know kung sa inyong lugar ay narating kayo ng kalatas na yan na pinapapirmahan. Di umano may aamyendahang batas, pero hindi po specified kung ano yon. And after several days yun, nabalita na lang sa TV, naging issue, nasa Senado na ngayon, na yun pala ay charter change, na may nagsusulong. At ang issue is kasinungalingan ang nilalayon o laman ng signature campaign na yon. Pero yung mga nagsususog sa signature campaign na to ay nagsasabi naman na ito ay marapat, ito ay kinakailangan, ito ay para sa ikabubuti ng lahat, and so on. So, nagbubunggo. So, ako po mismo, siguro kayo din nakaranas na makarinig o tayo ay mapagsinungalingan. Naalala ko lang nung araw, nung si Binalin ay manganganak, malapit na manganak, hinanap ko po yung kumadrona ng bayan ng Carmona. Punta ko ng center at tinanong ko, nasaan po ba yung kumadrona dito kasi yung aking anak ay malapit ng manganak. Ako, sabi nung babae sa center. So all I know, siya yung kumadrona ng bayan, pero it turned out, hindi pala. Ano lang pala siya, aid lang pala, assistant lang pala siya, na nagpanggap siya. At na-discover ko lang yung kasi si Vinalyn ay hindi niya mapaanak. Natuyuan na ng tubig, nangingitim na mga kuko, putlang-putla na, meaning malapit, pwede siyang mamatay. So immediately we rushed to the munisipyo and we called the midwife ng bayan at dumating at galit na galit dun sa kanyang assistant na binatukan pa nga eh. Bakit ka nangungunat? So ako'y napagsinungalingan mga kapatid at nanganib ang buhay ng aking anak, muntik na. So napaka-dangerous ng lies. At yan po ay nangyari sa mga taga Thessalonica during this time na may kumalat pong kasinungalingan in their midst. Na di umano galing sa kanilang leader, sa nag-pioneer sa kanila, si Apostol Pablo, pero hindi naman sapagkat yun ay kasinungalingan. So, sa panahong ito na wala naman talaga, no, na masyadong mababago sa New Year natin. Kundi, ang sabi pa nga ng Scripture, lalala. Ang kaguluhan, kasamaan, magiging mas stressful, dangerous, perilous ang time. Ano ang dapat nating gawin? Tayo ay dapat na maging mas stronger in the faith. Magpakatatag palalo sa pananampalataya. Maging matatag. Paano maging matatag? And that's by way of God's truth. Sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos, and that is the Word of God. Salita ng ating Panginoon. So, gusto kong i-share sa inyo ang ilan sa mga kinakailangan po natin on this new year o old year. Parang ayoko nang gamitin yung new year kasi wala namang mababago nga. So in this old year, new year, is kung ano ba yung ating mga kinakailangan. Ano ang ating mga responsibilidad para maging matatag po tayo o tumatag tayo saan? Sa God's truth. Sa katotohanan ng Diyos, meaning sa salita ng ating Panginoon. Ang una na paraan, kailangan natin, o responsibilidad natin, is to believe in the truth. Pakisabi nga po natin, believe in the truth. Paniniwala sa katotohanan. Lahat po ba tayo naniniwala sa katotohanan? Meron po ba sa atin dito gusto kasinungalingan,
half-truth o kaya ay okay lang ba sa atin yung ano tawag doon, yung sweet lies, di ba? O parang kasinungalingang ginagawa ng maraming tao at ginagawa na rin natin. Kahit sa maliit lang na bagay na pagsisinungaling ay hindi po natin masasabi na kaiga-igaya ito, katanggap-tanggap, kalugod-lugod, sapagkat ang marapat sa buhay ng mga mananampalatayang taga Thessalonica at sayo't sa akin ay ang maniwala sa katotohanan. Ang katotohanan ng masumpungan sapagkat ito ang salita, kapahayagan ng ating Panginoon. Saan ko po nakuha yung belief in the truth? Dito po sa ating passage din. Sa English, if I may read again, "But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth." Andyan po yung first major point po natin. At ang sabi pa po ni Apostol Pablo, He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So, si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang mga taga Thessalonica, sila po ay may magandang kalalagayan. Bagamat sa panahon na ito na sumulat siya, may confusion. Pero hindi po sila nagde-deviate pa. Kasi ang mga taga Thessalonica ay sumulat sa kanya, nagparating sa kanya na mensahe na bakit ganito ang tinuturo mo sa amin? Salungat ito sa itinuro mo sa amin. Itong sulat mo na to ay na nagsasabing tribulation time na, bumalik na si Kristo, hindi na kailangan ang iba't ibang mga dapat gawin dahil malapit na ang wakas. Yan po ang kanilang nasa isip sa sulat na kanilang natanggap, nabasa o binasa at tinuturo sa kanila. So, si Apostol Pablo sumulat sa kanila at sabi niya sa kanila, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa inyong paniniwala sa katotohanan, sa salita ng Diyos, at sa mga ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Because sa mga taga-Thessalonica po ay patuloy po na nagpupuri sa Diyos. Sila po ay nagmamahalan. Sila po ay nagtutulungan. Sila po ay nagbabahagi na ng mga katotohanang ibinahagi sa kanila Apostol Pablo at sinisinsay nila at binabahagi, ipinapasa nila sa mga kapatiran, especially to the younger generation ng kanilang iglesia. At yun po ay ipinagpapasalamat. Sabi niya, dapat namin ipagpasalamat ito sa Diyos dahil kayo ay maayos, kayo ay, just like me, mga kapatid, ako'y thankful sa inyo, mga kapatid. Sa inyo na hindi matatawaran ang naging paglilingkod sa Diyos dahil naniniwala po tayo sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Tayo po ay nag-aalay, naglilingkod, nag-i-invest ng ating time, resources, ng puso. Tayo po ay nagsusupport sa ating simbahan, nagpapagamit sa Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, just like Apostle Paul. I too ay thankful for your lives, mga kapatid. Hindi ko lang masyadong na-emphasize yan, pero hindi po kayo nawawala sa akin talagang, hindi lang panalangin, kundi ipinagpapasalamat sa Diyos. Na tayo, Iglesia ng Diyos, na Kanyang pinagpala, patuloy na pinagpapala, at ginagamit po tayo ng ating Panginoon. So, doon po sa passage na yan, verse 13 hanggang 14, kung saan natin nakita ang isang responsibilidad, gusto ng Diyos na gawin sa iyo, sa atin, idagdag sa atin, panatilihin sa atin, lalo pang palawigin sa ating mga buhay, and that is the belief in the truth. That's the number one. Para tayo maging matatag in God's truth, we must believe the truth. Pero ang dahilan kung bakit nagawa po nila na manampalataya o maniwala sa salita ng Diyos, sa truth of God, ay na-recognize po ng ilang mga kabahayagan ni Apostol Pablo sa verse 13. Ito po ang dahilan kung bakit
Sila po ay sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, nakakagawa ng mga mabubuti. Ang Diyos po ay naging mabuti sa kanila. You know what? Ang Thessalonica ay magandang kalagay, magandang ginagawa. And of all those things that they were doing, work of God po yun. Kaya ikaw, ako, kung may nagagawa po tayong kabutihan, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, nakakapagsimba tayo, nakakapagkalob tayo, nakakapagpagamit tayo sa Diyos, nag-share tayo, everything that we do, all the good things, God's will na nagagawa natin, ay masasabi po nating work of God sa iyong buhay. Because apart from God, without God's power, Spirit, enabling sa atin, we can do nothing. Are you with me? We will fail God. We will not be pleasing sa ating Panginoon. At ang dahilan, mga kapatid, kung ba't sila maayos ang kalagay, nagpapasalamat si Apostol Pablo sa kanila, at sila po ay may mga work sa kanilang mga buhay na kinalulugdan ng Panginoon, pagkilos ng Diyos, is that because God loved them. Mahal sila ng Diyos. Di po ba? Yan nagtulak sa Ama para suguin ang kanyang anak because of love, pag-ibig sa sanlibutan, sa makasalanan. Kanino? Sa kanyang mga pinili. Di po ba sa Ephesians 1:4, sabi doon, before the foundation of the world, I chose you, God said. So wala pa ang mundo, ang Diyos ay nagplano, at isa ka, ang mga would-be believers ni Jesus Christ na namatay sa krus, na ganyan kanyang buhay sa krus, ay kanyang hindi lamang pinili, kundi tatawagin din. Kaya kung kailan ka nakakilala kay Lord, naglagak ng pananampalataya, kung kailan ka sumuko, nagsisi, umamin, na ikaw ay makasalanan at hiniling mong pagharian ka ni Lord sa iyong buhay, kung kailan mo siya talagang kinilala bilang pangitagapagligtas, yun yung panahon na tinawag ka ng Panginoon. At ang responsable dyan ay ang Espiritu ng Diyos na nagbukas sa iyong isipan, nag-regenerate sa iyo, bumuhay sa iyong patay na espiritu para makilala mo ang Diyos, marinig mo ang Diyos, maunawaan mo ang kanyang salita at makapag-respond ka sa kanya. Ikaw ay isa sa mga tinawag. The Thessalonians ay hindi lamang loved by God, chosen, sila iniligtas sa krus ng Kalbaryo, sakripisyo ni Kristo, sila tinawag din. At sinabi din ni Apostol Pablo sa atin pong passage is that they were glorified. Sila'y niluwalhati na ng Panginoon within. May kaluwalhatian sila na nasumpungan sa pamagitan ng pananampalataya, belief sa truth kay Jesus Christ, sa kanilang kalooban, sa kanilang buhay. And eventually, sa muling pagbabalik ni Kristo, sila, ikaw at ako, ay luluwalhatiin ng Panginoon. Magiging sharer tayo ng glory ni Christ. Gaya ni Kristo na maluluwalhati on that time, sa kanyang muling pagbabalik, kasama niya tayo, ang lahat ng mananampalataya na i-glorify, luluwalhatiin ng ating Panginoon. Finally. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante na sa buhay po nating ito, in this old and what we call New Year, ay alam natin kung saan natin huhugutin, magmumula, kung ano ang ating pong pangangailangan na importante at somewhat responsibility natin para tayo po ay maging matatag sa truth of God's Word. And that is by way of that we believe in God's truth, in God's Word. Ang pangalawa po ay by overseeing the truth. Ito yung pangalawa na responsibility natin, kailangan natin para tayo po ay maging firm sa ating paninindigan, pagtayo, pagsandal, pamumuhay sa salita o katotohanan ng ating Panginoon. Overseeing the truth. I-oversee natin ang katotohanan. Bakit? Sa verse 15, if I may read again sa English, sabi po dyan, so then, brothers, stand firm and hold to the teachings we pass on to you, whether by word of mouth or by letter. So, dyan po ay makikita natin, highlight ko po yung word na teachings, salita po ng Diyos yan. And mismo, sabi ni Apostol Pablo, may itinuro sila sa kanila na word of mouth, sinalita, o kaya isinulat na kapahayagan, word o truth. Nung unang-una pang panahon, mga kapatid, in the Old Testament times,
talagang ang Diyos, pag nagsalita sa mga propeta, ang ginagawa ng mga propeta, isinasalita rin po niya sa mga tao, sa kanilang pamilya, mahal sa buhay, sa mamamayan, ganun po, word of mouth. And eventually, ipinasulat ng Holy Spirit sa mga propeta, sa mga tao, sa mga apostol in the New Testament time, ang truth of God, ang Word of God, ang revelation ng Panginoon. Kaya, meron na tayong hawak-hawak ngayon, nakarating sa ating kapanahunan, ang written Word of God. So, sabi ni Apostol Pablo, whether by word of mouth or by letter, those are the teachings, the truth of God, the Word of God, na ipinasa nung una sa mga tao at nung mga propeta, sa mga apostol, at mga apostol sa mga iglesia at nakarating sa atin pong kapanahunan. So, binabanggit po doon sa ating passage na meron pong mga nagpakalat ng mali pong katuruan about the second coming of the Lord, about rapture, about tribulation na magaganap na o nagaganap na in their midst. Pero yun po ay kasinungalingan. Kaya nga, ang tagubili ni Apostol Pablo is that they should oversee the truth, the Word of God. Meaning, ng oversee ay kailangan nilang i-protect ang katotohanan. Protektahan, depensahan, bantayan, gwardyahan, alin ang salita ng Diyos in their midst. Parang tayong taga-Thessalonica, Paul is saying or advising us na yung teaching ng ating simbahan from the Word of God ng Panginoon ay bantayan natin. Huwag nating hayaang manakaw, mawala, malimutan, o kaya ay salungatin ng ibang mga tao o turo, at ito'y sansalain, ito po ay i-manipulate, bantayan, gwardyahan. So, yan po ang isang katungkulan natin. Responsibility natin. Sa ating sarili mismo, dapat nating bantayan, i-protect, depensahan ang salita ng Diyos nasa ating isip, nasa ating puso, naunawaan natin, sapagkat yan ay pag hindi po natin nabantayan, nagwardyahan, naprotektahan, ano po ang pwede nating maging katatagan at kalakasan in life. Pag yan po ay naagaw ng dyablo, pag hinayaan natin yan ay manakaw ng kaaway, ng dyablo, ng mga sitwasyon, ano po ang pwedeng mangyari sa atin? Mawawalan po tayo ng katatagan. Hihina po tayo po ay magiging limited, at tayo po ay somewhat pwedeng maging worldly, maging carnal, maging unproductive, at unfaithful na believer ng atin pong Panginoon. So the church must oversee, guard, protect, and defend ang katotohanan o salita ng atin pong Panginoon. And most of all, never ever turn from it. Wag na talikuran ang truth of God, ang salita ng Diyos, ang God's truth. Are you with me? Wag na ito ay itanggi, talikuran, sansalain, wag masunod, wag mai-apply sa buhay. Dahil napaka-detrimental and destructive ang consequences nito. Na-experience po natin yan. Every time magkasala tayo, at times, sometimes, immediately, we suffer the consequence. We suffer the punishment, the discipline from God. If we disobey God, kahit maliit lang na pagkukulang, nararamdaman natin. Nawawalan tayong kapayapaan. Nasisira ang ating mood. Tayo po ay nakukonvict, nakukonsensya. Ganyan po ba tayo kapag tayo nagkasala? Kahit single sin, kahit maliit lang, kahit white lies lang, nakukonvict ba tayo? Of course. Kung ikaw ay talagang Kristiyano, you have the Spirit of God. So, most likely, the Spirit of God will reveal to you what you have done na against sa kalooban ng ating Panginoon. And you yourself, even without the Spirit's power, touch in your life, based on the Word of God, na naunawaan mo, pinaunawa sa Holy Spirit, nakatanim na sa iyong puso at isipan, maihahambing mo ang iyong sinabi, ginawa, inisip, naging desisyon, naging plano, kung ito ba ay nakalugod sa Diyos, kalooban ng Panginoon, o naging in contrary sa truth o salita ng ating Panginoon.
Kaya nga mga kapatid, napaka-importante na sa ating kalagitnaan, ang truth of God, ang Word of God, ay hindi lamang manatili po sa atin. Ma-oversee natin, ma-protect, ma-defend, maipaglaban natin, kundi maipasa din naman. Kaya pinapasa ng simbahan sa mga mananampalataya ang truth of God. That is so important. And for the people of God to pass it on. Kasi ganyan po ang ginawa ng mga unang tao in the past. In the Old Testament time, ganyan po. Especially to the younger generation, pinapasa talaga nila sa mga anak nila, sa mga kabataan nila, sa mga future generation nila. Ang truth of God's Word, ang salita ng Panginoon. Kaya nga, hanggang sa malimbag ang salita ng Diyos, na tinatawag nating Holy Scripture, at yan po yung pamantayan natin, lakas natin, dyan po naliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya ang church ng Panginoon ay supposedly hindi po tumitigil, hindi lang pastor, kundi lahat ng mananampalataya, iglesia. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, that they should oversee, protect, defend, and pass on the truth of God in their midst. At yun po yung ginagawa nila. Ginagawa din po ba natin yan? Lahat po ba tayo ay sold out that what we believe, on those truths that we believe, God's Word, God's truth, ipinapasa po ba natin yan? Sa ating mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, anak, kaibigan, sa mga tao, kilala man o hindi. Are we really bent on sharing, passing the truth of God para ang next generation ng ating pamilya, ng ating simbahan, ng ating bansa ay maging firm, matatag sa pananampalataya, sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Bakit? Kasi laganap po sa ating kapanahon, lalo na sa ating kapanahonan, not just in Bible times, more so in our time, in this present time. And even in the future, lalo pong lalaganap ang maling mga aral, mga kasinungalingang turo na nagmumula sa dyablo. In fact, mapapansin nga natin na ang kasinungalingan ng dyablo, maling aral, maling turo, ay prevalent. Hindi lang sa mga institutions, sa mga samahan, even in the churches, ay marami po na kasinungalingan sa kapahayagan sa truth of God's Word. Alam nating lahat, hindi lang isa, maraming church na ang nagsasabing, di ba, nagbalik na si Kristo, may nagkiklaim pa nga, siya si Kristo, at ang mga aral ngayon talagang so unbiblical, unsound, sapagkat laganap ngayon ng prosperity gospel, ang laganap ngayon ng hyper-faith, laganap ngayon ng mga unsound teaching, ang mga teaching na nilalambungan ng tradisyon, ng kultura, ng good works para maligtas, paniniwala na oneness, yan po ay kasinungalingan na walang tatlong persona ang Diyos, na si Kristo ay ang Ama at ang Ama ay si Kristo rin, at ang Holy Spirit ay si Christ din o ang Ama din. Oneness. Yan po ay maling aral, maling turo, kasinungalingan. Kamakailan, di po ba? Sinelebrate po ang taunan na traslasyon, paniniwala sa itim na Nazareno. Yan po ituro na in contrary sa teaching ng Bible. Because Exodus 20 verse 3 said, huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng mga bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat. Huwag niyo silang yuyukuran, sasambahin o paglilingkuran man sapagkat ako na inyong Diyos ay mapanibughuin. Exodus 20 verse 3. Bawal. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay walang itinuro
na pagsamba sa anumang object, kundi in spirit and in truth. Pero makikita natin, ang paniniwala, turo na yan, kasinungalingan, ay talagang pinaniniwalaan ng maraming tao. And we can observe that they have that parang form of godliness. Di po ba? Parang may religiosity sa kanila pong ginagawa. Bagamat may nagsasabing, ako po kasi ay gumaling sa cancer, nung mahawakan ko, ako po'y mag-pray dyan, kasi ako po ay na-reconcile kami, nung gumaling aking anak, nabuhay ako ng mahaba, ang dami-dami pong mga testimony, pero whether si Lord o hindi, ang may kagagawa nun is hindi sila sure. I'm sure, mga kapatid, ang maling paniniwala, ang paniniwala sa kasinungalingan ay hindi nagmumula sa Panginoon, kundi sa dyablo. Amen? Kaya, nung Martes, kay Joseph kami humaplos. Birthday niya. Hindi kami punta doon sa Quiapo, sa Quirino Grandstand. O, di mas pinagpala kami. Kita niyo naman yung nandun. Pawisan, duguan, pagod, hirap, sumpa ang kapalit. Pero kami busog na busog sa translasyon ni Joseph. Ang sarap lahat ng ayon po kinain. Bless po kami doon. Okay. Hindi kayo nakarating? Sorry, hindi kayo invited. So, Satan's lies use churches, institutions, and they have a form of godliness but never saved. Grabing passion ng mga tao dyan, sa relihiyon, sa mga advocacy, sa mga good works, sa iba't ibang mga charity, sa pagiging relihiyoso, sa pamamanata, mga kapatid. But they never have that salvation na nagmumula sa Panginoon. Hindi po sila ligtas. Because you and me, nandyan dati, di ba? Nandyan tayo dati. At alam nating lahat na noon, nandyan tayo sa relihiyon, maling paniniwala, kasinungalingan, wala tayong kaligtasan noon. Nasa ilalim tayo ng sumpa. Tayo po'y in bondage sa kasalanan. Noon lang, personal tayong manampalataya, makakilala sa Diyos, tayo'y lumaya. Tama ang truth na pinag-uusapan natin ngayon. Standing firm in the truth. Because truth makes people free. Di ba? You will know the truth, and the truth shall set you free. And know what? The truth in the Bible is no less than Jesus Christ. Not just His Word, but Jesus Christ Himself is the truth. John 14:6, it says there, I am the way, Jesus said, the truth and the life. Jesus is the truth. His Word is truth. And the truth set us free. Ganyan po kaimportante ang salita ng Diyos. Kaya dapat natin pangalagaan, i-oversee, i-protect, i-depend, bantayan, gwardyahan. So, we need to stand firm, mga kapatid. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, stand firm. Magpakatatag kayo. Ang ibig sabihin ng stand firm, do not move away from the truth. Parang yung gwardya sa luneta, di ba? Kahit na yan ay tawagin mo, sigawan mo, hindi. Sabihin mong, punta ka rito, halika, kain tayo. Hindi po matitinag yun. Sa London Tower, meron po doong sinasabing royal treasures na display at may nakabantay po doon. Sino po nakapunta na sa London Tower? Okay. Ako din, di pa. Nalaman ko lang. Nabasa ko lang. But I believe that. Sa atin nga, may monumento na isa, binabantaya, araw-gabi, sundalo. Walang katinag-tinag. Doon pa kaya. Ayun. Just like them, hindi po nila iniiwan ang kanilang binabantayan.
tayo din may dapat bantayan. That is the word of truth, the truth of God, at kailangan maging matatag po tayo dyan. Amen? Let us hold fast onto that. Paul said to the Thessalonians, ang ibig sabihin ng hold fast, grasp it firmly with power and never let it slip. Parang kumbaga sa batang maliit na malikot, di ba? Kasama mo sa mall, sa crowded place, para wag mahiwalay sa'yo kasi may tendency siya, saan mo dapat hawakan? Sa braso, di ba? Pero kung kakapiglas pa rin, kumakawala, sa buhok mo na hawakan, di ba? Paano kung walang buhok? Di ba? Di sa tenga, siguro, para talaga, di ba? Sino po sa atin? Binitbit, sa pamagitan ng tenga. Alikang, di ba? May mga ganyang estudyante siguro, nung araw. Ayoko lang umamin di ba? Binitbit. Talaga, di ba? Sama ka doon. Hindi ka makakawala. Lalo na pag sa patilya, no? Ayan, di ba? Talagang hindi ka makakawala. Susunod ka talaga. So, it's the same. Paul is saying to them, to you and me, in the scripture, that we should stand firm and hold fast to the truth of God. And that is His Word. Yan po yung pangalawa. Na essential, na pangangailangan natin, responsibility natin, yan ang mga gusto ng Diyos sa atin in this present time. Kasi alam natin, in the future, maraming gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Marami tayong gustong maranasan, makita, masaksihan ng mga gagawin ng Diyos. Pero never forget na may gusto ring gawin ng Diyos, ipagawa ang Diyos sa atin at this present time. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, kundi ngayon. Ang una, mga kapatid, we should believe the truth. Number 2, tayo po ay dapat na mag-oversee, mag-protect, mag-depend. Saan? Sa katotohanan. At ang pangatlo po, we must carry out the truth. Ang synonym po ng carry out ay pag-apply, pagpa-practice ng katotohanan. Kasi sa verse 16 to 17, ito po ang nakasulat. If I may read again sa English naman, sabi po dyan, May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. So, dyan po ay hinighlight ko po yung word na good deed and word. Gawa, mabuting gawa, at salita, mga salita. Kaya ko po nakuha yung point na to, na ang truth of God's Word, truth of God, the Word of God, the truth, ay kailangang i-carry out, isagawa, isabuhay, i-apply, i-practice. Tama po ba yon? Na sa atin pong sinasabi, ginagawa, sinasalita, marapat na ito ay naaayon sa kalooban, katotohanan, salita ng atin pong Panginoon. So it is not just enough to believe and oversee or protect the truth, the Word of God, the gospel, the message of God, the revelation of God. But we must also carry out and practice the truth of God. Are you with me? Napaka-importante po nito, ang pagsasabuhay. Kasi sabi ni James, mga kapatid, if we hear the word but do not obey it, we are only fooling ourselves. Sabi ni James, kulang ang pananampalataya kung walang gawa. Di po ba? Kailangan yung word na sinasabi natin, coming from the Lord, nag-harmonize sa ating work o walk. Amen? Hindi dapat nagko-contradict yun. Are you with me? So, yan po ay desire at panalangin ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na yung kanilang tinanggap na turo, word, na kanilang sinasalita, mga kapatid, ay dapat ginagawa talaga nila.
sa every area ng kanila pong buhay. In every situation na meron sila, kanila pong nilalakaran ang katotohanan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. So magandang kalagayan po ng mga Thessalonians. They were encouraged. That is why Paul is so thankful for them. At sila po ay encouraged din because of Apostle Paul. Sila ay encouraged din because of their love for one another. Ministry nila sa bawat isa. Ng kanilang pagtutulungan. Ang kanila pong pagmi-minister sa bawat isa. Hindi lang ng apostol sa kanila o ng kanilang church pastor sa kanila o leaders nila sa kanila, kundi sila sa bawat isa nagmi-ministeryo. Kaya sila po ay nagiging encouragement at nakaka-encourage po sila. Na-i-encourage din sila. Ang ganda nung, di po ba, hindi yung tayo yung palaging ini-encourage, kundi tayo rin ay nagiging encourage. Most of the time, tayo nakaka-encourage. Hindi tayo nakaka-discourage. Are you with me? Di po ba? Maturity po yung time comes. Sa oras na to, tayo po ang mag-i-encourage. Hindi tayo yung umaasa na palaging ini-encourage. Dahil nagpapatangay po tayo sa panghihina, sa ating limitations, sa ating sinful nature. So we cannot please God with that. Amen? We cannot be encouraged. Other people, tayo ay magiging discouraged. Amen? Kaya napaka-importante na tayo po ay encourage people. Ibig sabihin, tayo po ay may kalakasan ng loob. Amen? Tayo established, not just encouraged. Gaya ng isang bata, para siya ay matuto na lumakad at tumakbo, kailangan turuan mo muna siyang tumayo. Amen po ba yan? Di ba yan ang una natin tinuturo sa baby? Bago turuan natin siyang lumakad at tumakbo o makatakbo siya, pagtayo muna. So, may process. Amen? So, gaya mo, gaya ko, we need to be established. And that is by way of believing, guarding, and applying or pagkikerry out ng katotohanan o salita ng ating... Kaya, in your life, in my life, importante po ang salita ng Diyos na inaaral, minememorize, binabasa, minemeditate, and most of all, ina-apply. Kaya, pag Sunday, we are supposed to be listening, studying God's Word. Wednesday, may pagtuturo pa rin ang salita ng Diyos. Pag midweek, we're supposed to be there. Kung gusto natin ma-establish. Maging matatag. Pag may training ang simbahan, mag-enroll, mag-aral, ipaglaban. Huwag baliwalain ito. Dahil katatagan ng hatid nito. Good works brought about by our salvation, ang resulta nito. Glory ng Panginoon, mapapaluguran natin ang Panginoon. So, kaya nga, ang church natin, ako po kahapon talaga nag-pray ako na thankful po ako na dagdagan kami ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Diyan po sa evangelistic campus ministry natin sa Binyan. At kanina may nagsabi sa akin, Pastor, next time po makakapagturo na po. Salamat naman talaga. And my prayer is really mag-grace up pa ang Panginoon ng God's army na magpapasa ng truth of God sa iba. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa kapatiran, hindi lang sa simbahan, kundi sa maraming tao, sa ibang tao. That's the great need of the church. Christians who are willing to disciple people. Tanong mo katabi mo, may dinidisciple ka ba dito sa church natin? Sino yun? Sa ngayon. Amen? Meron ba tayong inaalagaan, sineshiran, pinapasahan natin ng truth of God? Yan, napaka-importante. Kasi kung hindi po ito magpapatuloy, kung walang gagawin tayo dito, wala po magiging next generation na magpapasa din ng truth of God sa iba para sila ay maging ligtas, matatag,
God-glorifying na Kristiyano, useful na Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yung ating mga anak, di po ba, turuan hanggat maliit. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, di ba? Train a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. So ang discipleship ay napaka-importante. Ang pagtuturo ng truth of God ay napaka-importante. Sabi mo sa katabi mo, magturo ka na kasi. Amen? Iba't ibang opportunity binibigay ni Lord sa atin. Kung hindi ka available sa ating mga pagtuturo inside and outside our church. May kaklase ka, may kaibigan ka, may kapitbahay ka, may kasambahay ka, mayroon kang parent maybe, kapatid, magulang, pamangkin. Hindi po mawawalan. Sa social media, ang dami-dami po nating maaabot kahit nasa malalayong lugar. Yan ang mabigat na pangailangan ng church. Mga Kristiyano na willing. Kasi maraming available pero hindi willing. Though merong willing pero hindi available, pero di ba? Kasabihan. Pag gusto may paraan. Amen. Because you are willing, though you're not available, gawa ng paraan. Amen. Lahat may solusyon. Amen. What is important, maging isa tayo sa mga Kristiyanong kailangan ng Panginoon sa kanyang iglesia na willing magpasa ng katotohanan ng Diyos. Kanino? Sa iba. For the next generation na maligtas at magamit din ng ating Panginoon. Because there are two aspects of Christian life, mga kapatid. Word and work. Ito po yung nasasabi ko kanina. Yung ating sinasabi at ginagawa, hindi po ito dapat nagbubunggo in contradiction o walang harmony. Dapat yung ating katotohanang daladala, na intindihan sa ating puso't isip, sinasabi, tinuturo, sinishare, ay ating talagang naipapamuhay. Amen. Importante ang work when it comes to the Word of God, the truth of God. Yung mabubuting gawa natin, paglilingkod, paglakad sa daan ng Panginoon, pagkakawang gawa, pag-offering, pagdalo ng ating praise and worship, ng mga activities natin, pagsusupport sa program natin, sa pagtayo, sa pagiging available, sa paglilingkod sa Diyos. Pero we're not saved by good works. Are you with me? Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kundi yung mabuting gawa ay resulta ng ating pananampalataya o kaligtasang tinanggap sa Panginoon dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. I-remind ko lang kayo sa equation natin. Dahil natouch po sa ating passage, yung work, importante. Pero walang kinalaman sa ating kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So we don't believe sa ating turong kinagisnan, ipinasa sa atin, mga kapatid, ng ating mga ninuno ng relihiyon, that yung good works, kulang. Kailan dagdagan mo ng faith. Para Para maligtas ang kaluluwa mo. Ang sabi naman ng iba, kailangan mong manampalataya sa Panginoon. Pero kulang ang pananampalataya, kailangan dagdagan mo ng gawa, mabuting gawa, para maligtas ang kaluluwa mo. So we don't believe on this teaching. These are lies. These are not biblical. Though parang may religiosity dyan, parang may holiness dyan, parang may element of truth dyan, pero deceiving. These are lies. Ito po ang biblical na equation. Pananampalataya ay nakapagdiligtas. Ang resulta, bunga ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoong Hesus ay tantamount sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat
One good example is yung repentant thief sa cross, sa katabi ni Jesus Christ, di po ba? Napakasamang tao po yun. Criminal po talaga. Death penalty talaga ang deserving sa tao. Pero nung siya'y manampalataya, Panginoon, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi nung criminal. Jesus said to him, Jesus answered him, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Nasa ng good work nung criminal na yon. Ang ginawa lang niya ay nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. So this is the biblical and sound na equation. Walang lies po dito. Walang pandaraya. Walang maling turo o aral. Ang pananampalataya ay nagre-resulta sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. At ang mga taong nanampalataya kay Kristo, nakasumpong ng kaligtasan because of their faith in the Lord Jesus Christ, ay nagbabago, tumatalikod sa kasalanan, gumagawa ng mabuti. Tinatalikuran ng bisyo, ang pagsisinungaling, ang pangungupit, ang pagiging mahalay, ang pagiging worldly, ang pagiging tamad, nagbabago. Nagkakaroon ng good works, nagiging palasimba, nagiging prayerful, nagiging Bible reader, nagiging doer of God's truth, of God's word. Because of faith na nagresulta sa kaligtasan ng kaluluwa. So, in recap, balik po tayo sa atin pong discussion today na kinakailangan natin para tayo po ay maging matatag sa papanong paraan, sa pamamagitan ng God's truth. Standing firm in God's truth, in God's word, in the word of God. Ito po, our responsibilities. Number 1, believe in the truth. Number 2, oversee the truth. Number 3, carry out, pag-a-apply, pagpa-practice ng katotohanan o salita ng Diyos. Nakabuo po ako ng acrostic. Bumuo talaga ako. Iniwasan ko yung ibang word. Gumawa po ako ng mga word na acrostic. Sino po sa inyo nakakaalam? Sa isang bureau ng gobyerno, BOC. Bureau of Custom. Parang, tama po ba yun? Bureau of Custom. BOC, para hindi po natin madaling malimutan, madali po natin maalala ang teaching ni Lord sa atin today. Our responsibility, that is to believe the truth, to oversee or guard or protect the truth or defend the truth, and the last but not the least is to carry out the truth. Ating i-apply, i-practice. Tama po ba si Benz? BOC? Bureau of Customs? Okay. Akala ko Bureau of Cash. Marami daw pera doon. Sa custom. Bigyan ko nga ng award yung una. Siya ba una nagsabi? Bigyan nga natin ng cheque. Okay. A token. BOC. Amen. Okay. So I propose 3 things, mga kapatid, on this topic. Standing firm in God's truth. Yan po yung ating topic. Yan ang message ni Lord sa atin. Number 1, believe the truth of God's word. Maniwala ka, manampalataya ka, paniwalaan mo ang katotohanan ng Diyos. Ano ba yung katotohanan ng Diyos? Yung kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay maikukumpara mo sa binhi na pag tinanim mo, sisibol, magiging malago, mamumunga. At pagmumulan ng marami pang binhi, yan ang salita ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Ganun po ka-importante ang salita ng Diyos. Pagkain ng kaluluwa, yan po ang ating armas sa buhay na ito. Yan ang ating magiging katatagan sa ating buhay spiritual, relationship, and service sa ating pong Panginoon. Number 2, let the Spirit teach us new truths from the Word and make new applications from it. Importante, believer ka ni Jesus Christ. Sapagkat ang mga nanampalataya kay Kristo ay tinatahanan ng Spirit of God, ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ang author ng Bible, the Spirit teaches and leads God's people into all truth and understanding. Kaya kung ikaw sa oras na to, may nauunawaan kang salita ng Diyos, meron kang nakukonceive na salita ng Diyos, katotohanan, pasalamatan mo ang Holy Spirit. Kasi hindi ka ganyan dati
nung unbeliever ka, hindi ka manatay ni Kristo. Di ba, hindi mo na maintindihan ang Bible, kaya nga wala kang Bible, kaya hindi ka nagbabasa eh. Pag nagsimba ka, nakinig ka, di ba? Wala lang. Oo, parang it seems naintindihan mo, pero ang application nun, hindi mo, di ba, nailalapat. Hindi ka natatakot suwayin yun. Di ba? Hindi mo sinasabuhay yung turo na yun. Ang ginagawa mo nga ay yung taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, may Spirit of God, ito ang mararanasan mo. Ang pagtuturo ng Holy Spirit ng katotohanan sa iyong buhay. At sa mga salita ng Diyos na maririnig mo, mababasa mo, maunawaan mo, hindi ka dapat tumigil kung nabasa mo na, narinig mo na, naunawaan mo na ang salita ng Diyos. Kung natapos ka na, nasa Revelation ka na, natapos mo na yung pagbabasa mula Genesis hanggang Revelation, ang gawin mo, bumalik ka ng Genesis, basa uli, diretso uli. Paulit-ulit, nababasahin mo ang Biblia. Bakit? Una, ang salita ng Diyos ay pagkain, na pag binabasa mo, nanonourish, nabubusog ang kaluluwa mo. Hindi ka mamamayat, hindi ka hihina, lalakas ka. And most of all, yung nasumpungan mong katotohanan nung basahin mong salita ng Diyos kanina, nung isang taon, ngayon, pwedeng bukas pag binasa mo uli, may new truths ka na namang makukuha. May fresh and new revelation kang masusumpungan because ang salita ng Diyos ay napakayaman. Yung nasumpungan mo ngayon, halimbawa, nung payapain ni Jesus, yung bagyo, yung malakas na alon sa laot, di ba? Pinakalma niya yan. Kung ang nakita mo sa account na yon is that importante ang pananampalataya kay Kristo kasi yung kanyang mga alagad doon ay nangatakot eh. Ang sabi ni Lord sa kanila, nasaan na yung pananampalataya? Bakit kayo natatakot? So, kung possibly, ang nasumpungan mo sa account na yon is faith in Jesus, pag binasa mo uli yan, pwedeng ang masumpungan mo naman next time ay sovereignty of God. Kasi, yung bagyo na yon, yung malakas na alon na yon, malakas na hangin na yon, ay hindi po naganap ng sorpresa para sa mga alagad man din sa ating Panginoon. Alam ng Diyos, kalooban talaga niya. May itinuturo kasi ang Diyos doon. Kontrolado niya ang bagyo, ang tidal wave, ang tsunami, ang volcano, ang anumang mga natural phenomena, mga kapatid, kontrolado ng ating. Siya po ang nagtatakda, nagpapahintulot. Ang Biblia nagsasabi, yung pagtama ng kidlat, siya ang nagdadirect kung saan tatama. Yung agos ng tubig, yung patak ng ulan, siya ang nagdadirect kung saan. Yung pag-ikot ng mundo, siya ang nagmamay. Everything ay nasa sovereign control ng Diyos. Kaya kung in the past, ang nasumpungan mo sa storm na yon kay Kristo ay kailang pananampalataya, pwedeng sa susunod, sovereignty of God naman, na nagpe-permit talaga siya ng mga ganun pong pagsusubok sa pananampalataya, buhay ng mga mananampalataya. Marami. Kaya hindi po tayo dapat tumigil. We should never say, nabasa ko ng Bible, narinig ko na yung preaching na yan, alam ko na yung katotohanan dito, alam ko na ang salita ng Diyos, and that's it. Hindi po. Because the Spirit could teach us new truths. Sa nabasa mo na, naintindihan mo na, narinig mo na, nakaturuan o salita, katotohanan ng ating Panginoon. And you can make, at the same time, new applications for the truths of God. Mga kapatid, kaya importante yung pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, ng katotohanan, pagsasabuhay, pagsunod dito, paglakad dito, and even yung pagbabahagi ng truth ng Word of God. Napaka-importante. Ito po ay magiging buhay na balanse sa atin mula sa Panginoon. Kung masusunod po natin, maunawaan natin ating mga responsibilities, kung ang Diyos na gusto niya gawin sa iyong buhay, sa atin ngayon, magawa natin in this life. BOC. Amen? Paniniwala sa katotohanan, overseeing the truth, and carrying out the truth of God, the Word of God, sa ating mga situation in everyday ng ating buhay. The last but not the least, let us be established in our words and works. This is important. Tayo po, may nasusumpo ang katotohanan, may natututunan, nagkakaroon po tayo knowledge, pero yung atin pong salita ng Diyos, katotohanan, utos, kalooban ng Diyos, ay dapat po nating consistently ginagawa.
Amen? Na ipapamuhay, na i-apply. Hindi po occasional obedience. Yun bang pagka payapa lang ang buhay, pag walang pagsubok, susunod tayo, pero pagka may pressure na, may persecution, meron ng mga parang hindi maganda tayong nakikita, naririnig, inside and outside our church, our homes, nako-compromise na tayo na mag-deviate, mag-disobey. We need consistency sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. In words and in deeds. Be defenders and demonstrators of faith. By walking in what we believe, truth, Word of God, by obeying that, tayo po ay nakakapagpakita na ng magandang patotoo sa iba. No need, mga kapatid, na minsan nga, no need na parang imbitahan mo pa, sharean mo pa. Minsan magkukusa na talaga sila na, uy, saan ka ba nag-church? Ano ba ang faith mo? Sila na ang magiging conscious at willing na malaman kung bakit ka matino, kung bakit ka righteous, kung bakit ka palasimba, kung bakit ka prayerful, kung bakit ka Bible reader. Kasi ina-apply mo yung Word of God. Nako-compensate ng walk mo, ng work mo, yung Word na natanggap mo, nasa isip mo, at sinasabi mo, which is God's truth. Si Lazarus po, mga kapatid. Alam niyo po, nung buhayin siya ni Lord, hindi na po siya nagsalita. Maniwala kayo sa akin na nabuhay ako sa patay. Mula sa patay. Hindi na po. Sapagkat nakita po siya ng mga tao, patay dati. And here's Lazarus, buhay, nasa harapan nila. Nabuhay pa ng matagal. Wala nang salita po doon. Naniwala sila na si Lazarus hindi lamang po binuhay, kundi binago ng Panginoon. And they believe God. They believe Jesus Christ. Kaya napaka-importante po na ma-establish tayo sa atin pong pinaniniwala ang truth of God, salita ng Diyos, sa ating mga sinasabi, tinuturo. Saan? Sa atin pong mga ginagawa. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin, magpasalamat. Humiling sa Diyos ng kalakasan that sa New Year na to, hindi naman talaga new, old pa rin kasi andyan pa rin talaga ang maraming mga karanasan natin in the past, mararanasan pa rin natin ngayon. Lalo na ang tukso, kasalanan, ang dyablo. Ang maling aral, ang kasinungalingan, laganap, especially in the Church of God. So we must be defenders of our faith. We must be nag-a-apply ng salita ng Diyos. And most of all, naniniwala sa salita at katotohanan ng ating Panginoon. I repeat, ang truth in the Bible ay hindi lang tumutukoy sa salita. Ang truth ay hindi lang nakapagpapalaya ng kaluluwa ng espiritu ng bondage sa kasalanan. Jesus said about Himself in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. Tayo po'y manalangin. Lumapit tayo sa Diyos nang may pananampalataya, nang may commitment sa Kanyang tinuturo sa atin ngayon, nang may pitagan, banal na takot, na tayo iiwas sa maling gawain, kasalanan, at ang susundin natin gagawin ay ang naaayon sa Kanyang salita at kalooban. Samahan nawa tayo ng Espiritu Santo sa ating naisin na to, na sa Diyos, sa Kanyang harapan, tayo po'y maging balanse. Aming dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa unawa binigay niyo sa amin, Holy Spirit. Mingi kami ng tawad sa iyo sa aming mga nasabi, nagawa, naisip, na pagkukulang. Patawad po na napahalagahan namin ang maraming bagay kaysa sa inyo, sa inyong utos, sa inyong kalooban, sa inyong mga buhay in the past. Ngayong umagang ito,
ngayong oras na to. You know us completely, Lord. We seek your forgiveness, Lord. We come to you seeking your grace, your mercy, your strength. Sapagkat lahat ng mabubuting bagay sa inyo po nagmumula. Lahat ng meron kami galing po sa inyo. Lord, we pray, patuloy po kayong manahan sa iyong mga puso, maghari, maunawaan namin ang inyong salita, katuruan, kalooban. Higit sa lahat, masunod po namin ang inyong banal na kalooban, katotohanan, makapangyarihan, mahimalang salita. Para sa kapurihan po ninyo sa aming buhay, yamang ito po ang tanda ng pagiging isang mananampalataya ni Kristo, ng pagiging ligtas spiritually, walang iba kundi ang kami po ay gumawa ng mabuti, sumunod sa inyong salita, katotohanan, kalooban, habang nabubuhay. And this will glorify your name. At ito po magdadala sa amin para maging balancing Kristiyano, productive na Kristiyano, faithful na Kristiyano, effective na Kristiyano, God-glorifying na Kristiyano. Blessed, kalugod-lugod na Kristiyano sa harapan ng Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. May pagsamo, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' holy and mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Forever in your mighty hand.
natin